po si Konsehala Maricel Torres, nag-aanyaya sa inyong lahat. Lagi nating panoorin ang Serbisyo Balita live online tuwing araw ng Lunes, Miyerkules at Biyernes. Magserbisyo tungkulin ko. Maraming salamat po at isang magandang buhay sa inyong lahat. Magandang araw po sa inyo lahat. Kayo po ay inaanyayahan na manood ng Serbisyo Balita live online na pinangungunahan po nila RJ Salgado at La Arnie Barairo. Ako po si Kapitana Sally Dadang de la Cruz ng Barangay Pangsol. Tangkilikin po natin ang mga resort at private pool dito sa aming barangay. Marami pong salamat. God bless po. Ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Magiging kalas ng silanganan, alat ng puso, sa dibdib mo'y buhay, upang hinirang, tuyang ka ng magiging sa manlulupi, sa pasigil, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mo'y bughaw, kay dilag ang tula at awit, sa paglayang minamahal, ang kislap ng watawat mo'y tagumpay, na nagniningning, ang bituin at araw niya, kailan pa may di magdidilim, lupa ng araw ng walhating pagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Ang ligaya na pag may mga api, ang magmahal ng dahil sa'yo. Ising na kaibigan, dito na sa bisyo ng bayan, ibigay ang inyong
Isang magandang buhay world at ito ang Serbisyo Balita live online powered by PLDT My DSL. And a banana, I love you a bunch. I can't stop. And a banana, I love you a bunch. I can't stop your monkey if we go out for lunch. And a banana. And a banana, I love you a bunch. I can't stop your monkey. And a banana, I love you a bunch. I can't stop your monkey if we. And a banana, I love you a bunch. And a banana, I love you. And a Ma! Ano pala na just reach 100 hits? Yes! 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 And a banana, baby. I love you a lot. Welcome po sa pinakaabangang programa sa internet via Ustream. Dito lang yan sa nag-iisa at nangungunang web channel sa buong Calabarzon Region 4A, ang Serbisyo Balita Live Online Channel. At ito po si RJ Salgado. At ganoon po ang lingkod na sila Arnie Del Babarero na bumabati po sa inyo ng isang mainit na pagbati, Pilipinas, at magandang buhay po sa lahat ng readers, viewers, at listeners ng Serbisyo Balita News Online at Serbisyo Balita Live Online. Para po sa inyong mga hinaing, komento, karaingan, maaari po kayo mag-text sa aming Smart 0929-600-3001 at sa Globe 0935-868-9375. At patuloy lang po kayo mag-like sa aming page na Serbisyo Balita para po sa mga lokal na balita po sa inyong lugar. At syempre, dun sa mga gustong magpa-appointment o nais na mag-in-studio guesting, live na live yan, maaari kayong tumawag sa aming himpilan sa numero 049-544-4662. Ayan. At syempre, hindi lang yan para doon sa mga nais na mag-guest dito sa aming daily yung program. Yung nangangailangan ng tulong, Nangangailangan huwag ng ng tulong. financial. Pwede. Pero Kung sakali man ay pero kung ano may naman lalapit yan, diba, natin financial yan. assistance. May lalapit natin yan. Pwede naman. Sa iba't ibang sa mga ahensya. kinaukulan. At sa mga kaibigan natin. Ayan. At syempre, para sa araw na to, marami tayong mga naka-line up na mga issues na nais nating mapag-usapan. Oy, yun, para bago yan, kaya kumustahin natin isang kaibigan natin kasi tagal natin hindi nakakapunta sa Kapitolyo, di ba? tayo Kaya pa lalawit siya sa Kapitolyo. nag-iintay at nanonood. Ayan, sayang at hindi natin makuha ang kanyang schedule upang makapag-live guesting dito. Pero dito sa Pero pwede na yung darating live. naman yung panahon na magla-live siya dito. Abay, hindi pwedeng lumipas ang eleksyon nang hindi siya makakarating dito sa ating himpilan. Actually, kasi ang dami nagtatanong kasi sa kanya kung ano ba talaga tatakbo mo So, nagbubuluhan ng Lagunense. Kumbaga, once and for all, dito na sa Serbisyo Tapusin na Balita. natin dito. Tapusin natin kung ano ba talaga Ang tatakbohin issue. niya, di ba? At tatawagan natin sa ating linya ang isang kilalang kilala nito. Medyo marami na rin itong mga naisulong na resolusyon sa Sangguniang Panlalawigan. Oo, tulad nung yung pondo pinaglaban niya para sa 1 million project para sa mga barangay, di ba? 1 million na halaga ng project para sa mga barangay. Yan. At iba pang mga kapondohan na para sa ating lalawigan. At ngayong gabing ito ay makakasama natin via phone patch ang ating kaibigan, ang napakagaling, ang ex-officio, ang ABC President ng lalawigan ng Laguna, si Bokal Lorenzo Boy Suniga. Magandang gabi, Bokal Boy. Ay, magandang gabi din sa inyo dalawa. Yes, at Bokal, Salamat yung nakikinig sa inyong programa. kamusta na po ang Kapitolyo ngayon, sa ngayon? Sa ngayon ay ang mga significant na lang naman sa Kapitolyo na nagawa ay ating inaprubahan ang taunang budget for 2016
So, ibig bang sabihin going smoothly naman ang mga gawain natin sa Kapitolyo sa ngayon? Oo, wala namang problema at lahat naman ng mga bukal ngayon natutuwa kami na nagkakaisa at sila ay solidly behind kay Gobernador. So hindi po katulad ng dati sa ibang mga lalawigan nagkakaipitan pag panahon ng budget deliberation o budget hearing. Oo nga kasi itong nakaraang pagtalakay sa ating tao ng budget ng 2016 siguro nakita ng ating mga kasamahang bukal na ito ay mas maayos, ito ay mas lalong maganda dito sa nakaraang budget sa pagkakataksyon para sa mga social services. Itong budget ni ating Gobernador Robin Hernandez is very heavy on social services. Of course, meron ding yung limitado natin 30% development fund, evenly distributed ang allocation. Kaya hindi mahirap na hihingi ng suporta sa aming mga kasamang bukal. Okay, so Bukal, kasi nabanggit ko kanina sa pag-introduce sa inyo ay yung inyong pinaglaban yung 1 million na halaga ng project sa bawat barangay. So, kamusta na po sa ngayon? Ito ba ay nabigyan na po ng solusyon o naipapatupad na po ba ng ating governor? Alam mo, natutuwa ako dahil nung pag-upo ko ng 2014 bilang ex-officio bukal ng representing Liga ng mga barangay. No? Ito ang mga kauna-unahang tanong sa amin ng mga kapitan na mga chairman kung talagang matutuloy pa raw yung 1 million na preparative project na noon na ibig ng dating Gobernador George R.R. ito straight behind. No? Ang puna lang namin dito dahil alam mo lang ang pagpipilian sa menu, either yung asphalt overlay or yung budget road. Noong ako'y umupo, ito ay matagal nang hindi pinatutupad, wala itong roll out hanggang sa ang mga kontrata nga ay nag-lapse o lumampas na sa tating ng para maipatupad yung mga kontrata. At ito ay binuhay natin muli at iaprobahan naman ang ating mga kasamahan sa Sangguniang Panlalawigan. Subalit ang nito, ang pinaka-importante o bago ay yung ibibigay ang proyekto na kung ano ang hiningi ng komunidad, kung ano ang hiningi ng barangay, ayun ang paglalaanan ng 1 milyon. Hindi katulad na dalawa lang ang pagpipilian. Sunod-sunod na ang mga pag-ibig ng ating Kapitolyo sa mga proyektong nasabi, 382 tayong hindi nabigyan, mostly from the 3rd and the 4th district ng ating probinsya. At sa aking pagkakaalam ay inuumpisahan na itong gawin, duty na lang gagawin. In fact, yung first batch ng Alaminos ay itong November 31, tila November 31 na ipapabid na yung siyam na proyekto. Out of the 15 barangay, siyam na barangay ang ipapabid nito darating ng mga araw. So, bali Bukal, bahagi ito ng ng administrasyon ng ni Pangulong Aquino, yung budget, bottoms-up budgeting. O parang lumalabas na ganun ang konsepto nitong panibagong programa ni Governor Robin Hernandez. Naaayon ito sa mga prinsipyo ng bottom-up budgeting. Tama ka, sapagkat kung ano ang hinihingi ng mga barangay ayon sa kanyang konsultasyon ng barangay chairman sa kanyang nasasakupan at yun ang ibinulog sa ating pamahalaang lalawigan, yun ang ibinigay ni Gobernador Robin. Bukal, alam naman po natin na katatapos lang po ng pagsusumiti po ng mga kandidato ng kanilang kandidatura for 2016.
Ngayon, ang dami pong nagtatanong, ngayong hindi naman po tumuloy sa pagka-governor si dating Congressman A.K. St. Luis, bakit marami pong nagsasabi na inulat pa nga ni Caleb Itatad sa kanyang programa na Pulsuhan, kayo daw po ay nag-file ng kandidatura na gobernur. So, maaari po ba naming malaman kung totoo ba na nag-file kayo ng pagka-gobernador? At saka po, since si Bukal Angelica Jones po ang tumatayo ngayong liberal, bakit daw po kayo hindi tumakbong gobernador? Alam mo, hindi maganda katanong yan sapagkat alam mo naman, madalas kong nababanggit sa inyo sa ating mga pagpulong na kung hindi tatakbo si Congressman A.K. St. Luis na gobernador, ay ako ay tatakbong gobernador. Pero itong mga nakaraang panahon, dahil tinutulak lang natin maging official candidate si A.K. St. Luis ng Liberal Party, dahan lamang at may desisyon ng Liberal Party sa National Executive Council ng Liberal Party na gawing ang official candidate si Gobernador Ramil Hernandez. Masakit sa akin pero tinanggap natin ito at talaga namang ating tutulungan si Gobernador Ramil sa kanyang pagharap sa taong bayan at humingi ng sariling mandato bilang gobernador, no? Doon sa isang pupulong na atinan, no? Isang si Pangulong Mar Rojas ang tumawag kay Gobernador Ramil Hernandez upang sabihin nga na ang coalition candidate nga ng Liberal Party bilang vice-gobernador ay si Bukal Angelica Jones. At ang sabi pa niya ay kumbinsihin si Vice Governor Karen Agapay kung gusto niya tumakbo ng kongresista sa ikatatlong distrito ng Laguna. Dangan nga lamang at hindi rin gusto ni Karen Agapay, si Vice Governor, na tumakbo congresswoman. Kaya siya din ay kandidata ng Nationalista Party, partido na si Gobernador. At palagi ko naman may gusto doon sa dalawa ang hangapan na para kay Secretary Marty ng kandidato ng Liberal Panglato ng Matuwid na Daan. So, Bukal, linawin po natin kung ano po talaga tatakbuhan niyo po ngayon. Ako para sa kabatiran ng lahat, lalo na sa mga nakikinig sinusubaybay sa inyong programa ng mga taga-Alaminos Laguna, ako ay nag-file ng aking kandidatura ng bilang mayor ng Alaminos at nita pa kayo na ating paunahan sa sulong ng ating bayan sa kautaran at kapayapaan at naniniwala tayo na ang pagsusulong ng matuwid na daan sa Alaminos Laguna ang siya magiging susi ng lahat ng mga ito. Okay, so Bukal, meron po kayong privilege na oras upang makapagbigay man lang ng inyong mensahe sa ating mga viewers worldwide. Yan, siyempre sa ating programa. Higit sa lahat, maraming salamat sa inyo na ako nabigyan ng pagkakataon dito sa inyong programa. More than the political news stories sa lahani, alam mo, kakagaling ko lang kanina sa isang briefing, sa isang meeting sa DILG, kung saan nakakausap ko ang BBM at saka DILG, ang ating mga development partners. At magandang balita ito sa lahat ng mga kapitan at mga nanunungkulan sa barangay. Sapagkat sa taong 2017, regular ng budgetary item ang AUB ng barangay. Ibig sabihin, kung may bottom-up budgeting na rin, diretso sa mga kani-kaniyang mga barangay. 1 milyon bawat isang barangay. Pero sa unang parte ay ito ay i-roll out lang natin ng pilot. No? So, siyam na barangay sa bawat isang bayang ang pipiliin. Ito ay buong Pilipinas. Ito ay patuloy lamang na sa matuwid na daan talagang walang iwanan at ito ay pinagsisikapan na ibaba
ang development sa countryside. Kaya ako'y natutuwa at kabahagi ako nitong pagkalampas na ito na napaka-importante, napaka-alaga, at ito ay mararamdaman ng ating mga kababayan. No? Kaya parang panalo na rin ako kung sapagkat sa pagiging kinatawan ko ng Liga ng mga Barangay sa buong Pilipinas, na isulong natin ito at na ipadama natin sa ating national government ang pangangailangan ng mga bawat barangay na magkaroon ng sarili ng BUP. Kaya muli, ako'y nagpapasalamat sa inyo, sa inyong oras na ibigay sa akin ngayong gabi, at mabuhay po ang bansang Pilipinas at ang ating lalawigan. Sa mga taga-Laminos, hipayin po ninyo ang bagong pamamalakad at pangmatikman ninyo ang kasina ni Boy Zuniga. Okay, maraming salamat, Bukal Lorenzo Boy Zuniga. Maraming salamat po, Bukal Boy. Ayan, at siyempre, ay ika nga, minsan lang naman natin makakagirap kung si Bukal Boy. Talaga napaka-busy. Oo, pero lagi siyang may time. Yeah. Para pagbigyan tayo sa mga ganitong pagkakataon na kailangan din namin ng issue, di ba? Ayan, at siyempre, buti naman at medyo, ika nga, tahimik na ang ating lalawigan, lalo na dyan sa Sangguniang Panlalawigan. Magpapatuloy ang Serbisyo Balita live online makalipas ang ilang mahalagang paalala. Isang balita, asahan ng paman sa ating katotohanan. Choose the card with deals and features that help keep you fit. Choose the bright life. Choose Metrobank Gold Visa. Bring home the classics. Get a Coca-Cola glass when you add 29 pesos to any meal. Collect all 6, only at McDonald's. Simpleng ubo at sipon ay virus na maaaring kusang gumaling at hindi tinatalaban ng antibiotics. Sa maling pag-inom ng gamot tulad ng antibiotics na hindi nireseta ni Doc, maaari itong magdulot ng mas malalang epekto. Wala nang tatalab na gamot kapag tayo'y nagkasakit. Magiging drug-resistant na ang mikrobyo. Kapag nangyari yan, madaling lalala ang sakit at maaari mo pa ikamatay. Huwag abusin ng antibiotics. Magpakonsulta muna. Isang paalala mula sa inyong DOH. At nagbabalik ang Serbisyo Balita live online, and powered by PLDT My DSL. At speaking of Kapitolyo, ayan, dumako naman tayo dun sa mga ginagawa ng ating mga miyembro ng Sangguniang Panlalawigan, lalo na kay Vice Governor Karen Agapay. Okay, nagsagawa ng pag-donate ng reference books ang tanggapan ng Vice Gobernador ng Laguna na si Vice Gov. Attorney Karen Agapay kahapon sa Barangay Banlik sa lungsod ng Calamba. Ito
ang ika-154 na schools na biyayaan ng Children International Philippines Incorporated Global Literacy Development. Ayan. Ang book donation partners niya, syempre, andyan si Bukal Ninoy Bagnes, former Kanlubang Barangay Chairman Eric Maniig, na naging representante ni Mayor Timmy Chipeco. Yan, kasi nga, di ba, may nagkasakit yata si Mayor Timmy. Ayan. Kay Wilson po, Mayor Timmy. At syempre, nagpasalamat naman si Vice Governor Carlo Gapay sa mainit na pagtanggap sa kanila nila Division Superintendent Eugene Gorgon, School Principal Maria Sheila Sumilang, DepEd Family, PTA President Melba Ilagan, at ang mga magulang, Barangay Chairman Antonio Trinidad, mga kagawad na sina Jong Paraso, kagawad Noli Karaan, at syempre sangguniang barangay ng Bandi. Ayan. Ayan. At siyempre nakita naman natin, talaga namang hindi matatawaran din ang sipag na itong aling to. Talaga namang, ewan ko kung ilang container ba ng libro ang ipapamahagi nito sa buong lalawigan ng Laguna, na kung saan, kahit papaano naging partner din tayo nung nakaraang siyempre birthday ng ating partner nung kanyang yan. Naging partner din ng Serbisyo Balita. Kasi tinatanong niya, ano daw tipong gusto ko, sabi ko, books. Yeah. At siyempre, basta kapag dating sa public service, asahan nyo na ang Serbisyo Balita ay nandyan, handang maging partner nyo. Ang hopefully, baka this week baka this coming Saturday, may libreng gupit tayo dito sa Santa Rosa. Bakit kaya? Yan, bakit kaya? Abangan na lang ang mga libreng gupit at saka Hindi, actually, lagi naman tayo may mga community services, diba? Kada merong may kaarawan. Hindi lang may kaarawan. Yeah, kung sino yung may birthday sa Sabado, actually, birthday ng ating editor-in-chief yan. Pulaan. At syempre, yung kaibigan natin, ang ating circulation staff, si Bong Abehar. Yan. Advance happy birthday. At syempre, speaking of birthdays, mamaya na yun sa mga batian. Ayan. At habang hinihintay natin ang pag-uulat mula sa ating mga field reporters dyan, ay pag-usapan muna natin ng konti, kahit bahagya, itong si controversial. Ang controversial. Lagi naman controversial to Alam mo, pinipilit natin makuha ang ang time ng mamang to. Kaya minsan hangang-hanga talaga ako dito kay Bukal Boy. Laging may time at laging available ang kanyang cellphone upang matawagan. Pero in fairness naman dito sa controversial na councilor ng Bayan ng Los Baños, medyo gumawa naman siya ng effort na makausap niya isa sa marketing staff natin na gusto daw tayong makausap ulit. Ay, yun nga medyo, ito yung time na kailangan natin siyang makausap at kaso mukhang may problema yung staff niya. Hindi ko alam kung ang staff niya may problema. Basta, ang alam natin, dapat kung hindi man siya naka-guest sa atin ng live, ay kahit man lang phone patch, binigay natin ang ating mga contact numbers. So, hinggil doon sa issue ng kanyang pinaglalaban. Although, hanga tayo sa mamang to. Hindi, actually, dami kasi nagtatanong sa atin, bakit hindi natin tinatalakay yung mga issues sa Los Baños, diba? Siguro hindi pa napapanood. At medyo hindi ganong kalakihan ng issue. Hindi katulad ng kaparo neto, itong si Consel Norbin Tamisin, yan, ng Los Baños, ay muli na namang nagsulong ng kanyang yung pagpigil dun sa sinasabing pagpa-privatize ng Laguna Water. Although, maganda yung move niya para sa kapakanan siyempre ng mamamayan dahil pag naging private, ayon naman sa iba, pag naging privatized ang Laguna Water, malamang neto ay baka tumaas ang singilin pagdating sa water supply. So, yun ang isa sa mga inaalala netong ni Konsehal Norbin Tamisin. So, at
noted, kaya ako sinasabing nga controversial tong si Consul Norbin Tamisin ay halos lahat na yata hinanapan nito ng ng butas, hinanapan ng pwedeng kasuhan. Ang hindi lang niya makasuhan, kung maaking maalala, si si Habagat ba o si Yolanda? Si Glenda. Si Glenda, Oo. dahil sa pagkakaputol o Ng malaking puno. pagkakataob ng mga puno. Pero dun sa mga Mahirap pilabanin si Glenda. mahirap talaga. Pero ang DPWH, ewan ko kung ano na nangyari doon sa kasuhan nila na yung mga pinutol na puno daw dyan sa Siyempre, Baka nakasuhan yung kapitan doon, si DE, nakasuhan din, di ba? magandang gabi nga pala kay District Engineer ng DPWH, 2nd District ng Laguna, si DE Joel Limpenco. Magandang gabi nga pala sa iyo. Kinasuhan din niya si Consihal J. Lulusta. Ayan. Pero bakit nga kaya hindi niya makasuhan si Glenda? Mahirap kalaban si Glenda. Yan ang wag na wag kakalaban. Ayan. At nako, pag bumelta si Ibang Glenda, klaseng yan, pangalan niya. tiyak, baka sama pa niya si Habagat at si Yolanda. Pero in fairness naman kay Councilor Tamisin, kasi naging kaibigan din naman natin yan, nakasama din natin yan. Nung bago pa lang siya, councilor, or tatakbo siyang vice mayor dati, di ba? Bata pa niya. At, Ayun, magaling naman din talaga. Oo. Yan, magaling din naman talaga si Councilor Tamisin. Tsaka talagang palaban siya kapag may paglalaban siya, di ba? Kaya nga. At ang nasasaad dun sa sinasabi niya ay nag-file ng petition for mandamus with an application for temporary restraining order and a preliminary injunction laban sa Laguna Water District. Mga members ng Board of Directors na sina Engineer Ramos de Villa, Dr. Marina San Agustin, Mr. Wilfredo Litan, Miss Alenita Ramos, and Mr. Benito Romena. Yan ang ang mga to ay Against sila. against Sa General Manager na si Engineer Pantaleon Tabanaw. Oo. Ayun. Yan ba yung maiba lang ako bago mo ipaliwanag yung issue yan, di ba? Yan ba yung kaya miniting yung mga bukal sa Jollibee? Yan ba yung Laguna Water bago umalis ang Ewan ko. si Chief of Staff? Yan ba yun? Nagkaroon ng hindi natin nasundan yung mga kaganapan doon sa Kapitolyo, lalo doon sa Sangguniang Panlalawigan, hinggil doon sa sa Laguna Water. Pero ngayon, siguro dapat pagtuunan natin ang pansin yan. Pero alam mo na, kapansin-pansin nun, talagang for the past 2 years, napansin ko, pati kahit during Christmas parties, ang daming mga pag-giveaways ng Laguna Water. Bakit? Meron doon parang crib. Last year pa yun, di ba? Parang stroller ng bata na palengke pala. Last year pa yun, tipuhan ko pa nga yung Pang-palengke may na basket. umbrella pa. Umbrella pa. Kung todo ligaw, ano kaya to? Hindi tayo masyadong privy tungkol sa issue. Hindi kaya ito yung sinasabi ng mabigyan silang pahintulot upang maging privatize ang Laguna Water. And ang medyo umugong na chismis, yun nga, mukhang nag-London ba? Sa London yata napapunta. O Germany. Hindi natin alam. Nasaan nga kaya yung mga aktivista natin ngayon sa Laguna? Ba't hindi kayo maingay? Ang tanong natin, bakit hindi kayo maingay para sa kapakanan ng bayan? Ayan, minsan nakapagtaka nawawala ng boses kapag... Kasi minsan, nagiging personal interest na rin, di ba? Personal interest or... Nawawala na rin yung prinsipyo Or survival. Una, babakbakan mo yung mga nakaupo na. Nakikinabang ka. Pero pag may pakinabang ka na, wala na, tahimik ka na. Yan ang sinasabi ko. Kaya nga ito, openly, kaya kami bilang sa hanay ng media, lalo na ang Serbisyo Balita, wala sa amin na naka-JO. Wala pa. Wala pa. Wala pa nga tayo, di ba? Nasabi ko na wala pa. Dahil kami, kahit sa mga reporter namin, sinasabihan namin, kung kayo ay gusto nyong magpahawak sa isang politiko,
umalis kayo sa Serbisyo Balita. Kaya kung nakikita nila minsan, wala tayong sasakyan. Okay lang yun. Eh kasi hindi nga po kami naka-JO eh. Ganyan talaga. Hindi po kami abuso We survive. sa ano ng mga politiko, di ba? Oo, at saka hindi naman kaya nating mag-survive on our own. Pero kung sasabihin mo magpapajeyo tayo tulad ng ilang mga kabaro natin, nasa ng mga principles Hindi, of tsaka being a mas journalist. pinapriority natin syempre yung newspaper, yung website, hindi tayo Saka nakapokus. yung mamamayan. Ang dahilan dyan kung bakit ayaw namin na magpa-JO, hindi nyo kami pwedeng hawakan. Oo, tsaka pag may issue, tahimik na kami, di ba? Oo. Pag may issue, depende. Kapag ika nga, tinitingnan natin yung level ng issue. Kapag ito, yung sa Laguna Waters, total, nagkaroon na rin naman ng ano. At balita ko, may lumabas na yatang restraining order mula sa korte na medyo nagtagumpay naman si Consiel Tamisin dito. At kaya nga, sana tuloy-tuloy. Pero sayang, Consiel, para naman tayong walang pinagdaanan. Hindi, kaya nga gusto nga din niya tayo makausap, siguro. Ba? Pero sana, hindi ko nga alam kung sino may problema. Kung ang staff niya may problema at hindi kayo kinontak o hindi kayo inabisuhan, or hindi natin alam. Pero, madami pa naman siguro yung time. Siguro, yan, mag-i-studio guest siya dito live. This week siguro. Pwede nyo, magpaparamdam na sa atin. Pwede naman kayo mag-PM sa aming Facebook page. Actually, nag-PM ako sa kanya kanina. Kasi ang alam ko naka-online siya. Dead ma lang. O siguro hindi niya alam kung ano yung topic natin or pinapanood niya tayo ngayon. For sure. Ganun. Sana, at the soonest possible time. Kasi, ika nga, nakakaingit naman. Hindi naman actually nakakaingit. Ay isang media outlet ang tinatangkilik mo lang dyan. Nag-PM rin ako kay kay Tolentino, kay Batoy. Siguro hindi siya naka-online kanina. Hindi ko yung number ni Consiel Tamisin. Hindi, kasi gusto ko namin talaga makapanayam si Consiel Tamisin para dito sa issue ng Laguna Water. And one of these days sa mga susunod na episode, sana makausap natin rin si yung general manager na si Engineer Tabanaw ng Laguna Water District. Laguna Water District nga. Para sa iba pang mga paglilinaw ng issue. At kung ano na talaga ang kaganapan at maaasahan ng mamamayan ng Los Baños. At saka para malaman din natin ang reaksyon ng Lagunense, di ba? Siyempre. Oo. At yan, basta yung mga ganyang usapin na para sa bayan, talagang pag-uusapan natin yan. Ika nga, hindi lahat ng issue papatulan namin. Yun lang na alam namin na makabuluhan. Oo, na makikinabang ang bayan, di ba? Makikinabang ang bayan. At siyempre, nanguna dyan yung makatotohanang balita ang aming ihatid. Kaya huwag kayong lilipat ng internet channel dahil magbabalik ang Serbisyo Balita Live online upang mapagbigyan naman ang ating mga sponsors. Serbisyo Balita, asahan ng paman sa ating PC does what? PC does amazingly thin designs. PC does what no PC has done before. Does yours? Halika, kape tayo. Alam mo, heartbreak lang yan. Malayo sa bituka. Oh, nag-move na yung tricycle, oh. Ikaw, kailan? Ayan, mainit na kape. Para magising ka sa katotohanan. Wow, ang honest. Parang 7-Eleven City Blends. Real honest-to-goodness coffee. Made fresh with honest-to-goodness Arabica beans. 20 pesos lang. Honest. Since you're being so honest, may gusto din sana akong sabihin sa'yo. Ay, steak na daw, sabi ni Derek. Tara. 7-Eleven City Blends Coffee. 7-Eleven every day.
does what? PC does amazingly thin designs. PC does what no PC has done before. Does yours? Halika, kape tayo. Alam mo, heartbreak lang yan. At nagbabalik ang Serbisyo Balita Live Online. Ayan, at meron tayong tatanggaping pag-uulat mula sa kasama natin dyan sa labas ng himpilan. At tanggapin naman natin ang pag-uulat mula sa ating kasamang si Adan Gabato. Adan, magandang gabi. Okay, ano kaya ang city ng batas sa kasambahay, Republic Act 10361? 10361, alinsunod tuntunin ng batas kasambahay. Pinagtibay ito, lahat na nag-employer ng kasambahay ay kailangan ipatala ito sa pamahalaang barangay. Kung saan upang sa gayon ay mabigyan ng sapat na benepisyo itong mga katulong o mabigyan ito ng proteksyon sa kanilang pinagdidingkurang employer. Usot ito, ano naman kaya ang batas ang magbibigay proteksyon sa mga kasambahay na naging employer sa bitang silangan o sa bitinis? Batay sa nangyayaring kinaranas ng kalupitan ng ating mga kasambahay o dapat sa kamay ng kanilang mga employer mula sa mga ambasador na tumatayong representative ng Pilipinas ay mukhang hindi raw ito nag-aksyon upang isalba ang ating mga kababayang OFW sa kanilang employer sa bitang silangan. Sa parte ng bansang harabo, di umano ang appointed official sa mga ahensya ng gobyerno sa mangunguna ng DFA, Department of Foreign Affairs, kung ano'y wala raw ginagawang aksyon para proteksyonan ang mga OFW na ating mga kababayan. Kaya naman ang OFW ay nalapastangan ang pagkatao sa ibang bansa at ganoon na lang ang pagpalupitan ito ng kanilang employer. Maging ang mga mataas na opisyal ng gobyerno sa poder ng matataas na kapulungan ng Senado, umano ay walang ginagawang aksyon tungkol sa mga karapatan ng katarungan para sa mga pagkatao ng ating mga OFW kung paano ma-resolve ang problema ito ng OFW sa iba't ibang bansa. Kaugnay ito ay marapat lang ba na ibalik muli ang mga senador na walang ginagawang aksyon sa kanilang mga tungkulin para sa karapatan kapakanan ng ating mga OFW at sa pagkakataong ito na mag-eleksyon na naman muli ay magbabalik muli ang mga senador upang bumili at tangkilikin sila sa kanilang posisyon. Mag-isipin pa kaya itong EPAN lamang at dekorasyon sa Senado? Update naman kasama rito sa ating update report tungkol naman sa Laglag Bala kung saan ay tatlo na sa mga Absecong group ng Philippine Airport ang formal lang inirelease ng management ng Philippine Airport. Mula rito sa Cavite, ito si Adan Gabato, patuloy na sa serbisyo sa bayan, dito lamang sa Serbisyo Balita Live Online. Adan. Yes. Ngayon ay buwan ng paggunita ng trahedya sa Tacloban. Oo, kasama nga siya. Kung saan kanina nga lamang ay pinakita ni Martin itong congressman dyan. Romualdez, si Congressman Martin Romualdez. Martin Romualdez, kung saan patuloy niya sinusuportahan itong mga kanyang kababayan dyan sa Leyte. Kung saan namimigay ito ng pangkabuhayan, panghanap buhay para sa kapakanan ng mga nabiktima ng Yolanda kasama atin. At balita ko sa programa nyo ni Ryan sa darating na Sabado ay baka may guest ka na mula sa Tacloban upang magpatunay sa kung ano talaga ang naging sinapit ng mga biktima ng Bagyong Yolanda. Oo nga, kasama nga sa hindi naman ang ating kalugan na itong si Celia Balicano kung saan
ay taga-Ormoc ito, kung saan ay tuloy na yung mga biktima ng Yolanda. Dahil nga sa ito ang natanggap lamang itong benepisyo mula sa gobyerno ay umabot lamang sa 15,000 ang bawat isa. Sa dati 100,000 nga umabot na 60 hanggang sa bumaba ito ng 15,000. Kaya maliliwanagin na dito kasama natin sa darating na ating problema sa Sabado dyan sa Sumpay ng Magayadan. Ka-Adan, so pwede natin maisama yung kaibigan natin dyan na survivor ng Yolanda na si Dela. Pwede natin maisama sa Sabado. Okay, welcome ang ating mga kababayang biktima ng Yolanda, maging ang OFW, sa mga nagre-reklamo sa mga kalupitan na ginagawa ng mga ibang bansa, bukod dito sa mga pagkukulang na hindi ginagawang aksyon ng ating mga senador at mga congressman. Okay, balik Ka-Adan. Okay. Adan, baka pwede sa ating mga, para sa kaalaman natin mga viewers, i-endorse mo naman ng iyong programa. Imbitahan mo sila. Okay, kasama nga din, i-endorse na natin ang programa natin dito sa Servisyo Balita Live Online. Kung saan ay patuloy po nagsaservisyo ang Lagot kayo sa Magayadan. Tuwing araw na Sabado, huwag po ninyong kailigtaan. Lagi po kayong tumuto sa Servisyo Balita Live Online sa programang episode ng Lagot ka sa Magayadan. Ayan. At syempre, makakasama niyo dyan ang maganda nating reporter, si Miss Ryan Zamora. Salamat ka ako at ating kasamang Ryan ay mukhang buhay na at live na magpapakita sa ating episode kung saan ay mukha yatang nabuhayan na natugo upang ipaglaban ang karapatan ng ating mga kababayan na minamaltrato ng mga malulubig ng mga opisyal sa ibang bansa at sa gobyerno natin. Ayan. At talaga namang itong ating kasamang si Adan Gabato ay always hyper. At saka ang daming natuwa kasi nag-broadcast na ng live si Miss Ryan Zamora. Sa wakas? Na hindi lang sa picture lang nila nakikita, di ba? Oo. Nakita nilang live na live si Miss Ryan Zamora na ngayon naman ay hinihintay natin na naman upang mag-live broadcast mamaya, balita. may makakapanayan din natin si, yung magaling na psychic na kaibigan natin. Maya. Oo, si Ka Arman, Kuban. Yeah. At meron release siyang 2 pupulsahan at puhulaan. 2 pangalan niya, natatakbong konsyal. Yeah, pwede naman natin ma-contact ngayon. Oo, pwede po kayo mag-text kung sino po yung gusto niyong ihabol na pangalan. Dito po sa 0929-600-3001. At tumawag sa ating landline na 049-544-4662. Ayan. At welcome po ang inyong mga tawag. At habang kinokontak natin si Ka Arman ay Kuban, tayo naman ay dadako muna ulit sa isa pang sponsor. Magbabalik ang Servisyo Balita Live Online. Balita, asahan ng paman sa ating We need to talk. I'm going to ask you, what are you doing with your life? We start off good, but years pass, we age, and we get scared. Scared of debt, losing our health. It could be growing older. I understand. I've got family too. Something to fight for. And I don't want anything to take that away. Not my boss, my finances, or my age. But what if you never could get fired? You won't. And what if age really were just a number? It is. Featured in Harper's Bazaar, Vogue, and Cosmo, the media is proclaiming it as the latest breakthrough in anti-aging. What is it? It's called the Youth Enhancement System. Or YES. And it's comprised of the latest in skincare and nutritional products. Using only the purest ingredients, YES tackles aging in a way never before accomplished. With state-of-the-art technology and clinically proven results,
It's revolutionizing the industry on a global level. A powerful group of products. Some work from the inside out, while others work from the outside in. It's a complete defense against aging. Let's start with Luminesse. Luminesse is an anti-aging skincare using advanced technology to support the body's natural ability to renew itself. Step 1 is to purify the skin with the Youth Restoring Cleanser. Step 2 is the Cellular Rejuvenation Serum. The serum is the flagship. It reduces the appearance of fine lines and wrinkles, leaving your complexion totally revitalized. Now step 3 is cool. It begins with the moisturizing complex in the morning, protecting against the sun's harmful rays during the day. And ends with the advanced night repair, a secret weapon to apply. Ito po ang inyong punong bayan, Walter D. Echeverria Jr., nagsasabi at nagpapayong ugaliing manood ng mga programa sa Serbisyo Balita Live Online Channel, ang nag-iisa at nangungunang webcast channel sa buong Calabarzon Region 4A. Mabuhay po at isang magandang buhay sa lahat. An engine that makes more power from less fuel is great. But if stepping on the gas feels like you're communicating with the wheels via messenger pigeon, what's the point? To be fun, a car has to be responsive. Traditional automatic transmissions are great when you're starting from a stop or creeping along in traffic. However, we saw a big opportunity to improve their responsiveness and fuel efficiency. To make it a reality, we needed the best of two worlds. The getting going and first gear smoothness and controllability of a traditional automatic transmission, plus the direct connectedness and fuel efficiency of a manual transmission for the rest of the gears when you get rolling. Basically, we wanted a manual transmission that shifts for itself. Introducing the SkyActiv Drive 6-speed automatic, a new kind of transmission that marries a torque converter from a traditional automatic with a clutch from a manual. Making it all work and getting the kind of precise split-second shifting we wanted meant our new transmission needed a mind of its own, literally. So, we implanted an advanced control module that's like having a professional race car driver in your gearbox, shifting with such quickness and precision, it can even perfectly rev match downshifts. With that kind of responsiveness, this high-performance gearbox also improves fuel economy by up to 7%. The net result? All boxes checked. Smooth, direct, and efficient. What more could you ask for? How about a better manual transmission too? One with the crisp, precise shift feel that you'd find in a Mazda MX-5 Miata. We wanted that incredible shifting performance and feel in every vehicle we make, so we engineered the SkyActiv MT 6-speed manual to have the shortest shift throw in its class, as well as being smaller, lighter, and stronger than its predecessor too. Thanks to both our transmissions' compact and lightweight designs, our new SkyActiv bodies could be built more efficiently around them, further contributing to the overall SkyActiv technology goals by bringing improved fuel economy and performance together. Jackpot. Both new transmissions are major innovations, and both already have the rest of the automotive world scrambling to catch up. They prove not only what Mazda is capable of, but what can be achieved when you refuse to compromise. SkyActiv technology from Mazda. The future of driving begins now. Muling manood ng Serbisyo Balita live online tuwing araw ng Lunes, Miyerkules at Biyernes. Ito po si Konsehal Echit Deswasido ng Lungsod ng Binyang. Ating pong tandaan, tayo'y mga Pilipino
na may pananagutan, una sa Diyos at sa bayan. Maraming salamat po. At nagbabalik ang Serbisyo Balita live online at yan at nag-text sa atin ang ating pinakamagandang reporter, batang-bata na si Brian Zamora, ang katandem ni Kaadan Gabato sa programang Lagot Ka, Sumbong Makayadan, tuwing araw ng Sabado, na medyo masama ang pakiramdam. So, get well soon. Ayan. So, sa pagkakataon na to, bago tayo mag-closing, nais kong magbigay ng mga konting panawagan. Ayan. Panawagan dito kay Police Superintendent Dindo Saligo. Hindi. Kaya Police Superintendent ka eh. Medyo dinimote mo naman sa PD. Ayan. Magandang gabi nga. Magandang gabi nga pala kay Police Senior Superintendent Dindo Saligaw. Ayan. At syempre kay Hayape, nakalamba. Dinimote mo eh. Ginawa mo superintendent lang eh. Ayan. Tatampo yan sa atin. Ang gusto nga niyan yung mag-general na. Hindi, malapit niya maging general. Kaya huwag mo na muna i-demote. Hindi ko ba dinidemote? Sabi mo eh, sabi ko Police Superintendent. Ayan. Sige. Senior Superintendent. Ayan, si kaibigan natin dyan sa Laguna Police Provincial Office. Ayan. Si ang pinakamagaling, pinakamasipag at multi-awarded na Provincial Director. Ayan. Gandang gabi sa iyo, Sir Dindo. Ayan. At ayan, panawagan nga pala kay Police Superintendent Ortega. Diyan ang hepe ng Kalamba. Ayan. Panawagan lang etong nabalitaan natin, itong si Lin. Nagngangalang Lin. May-ari ng pergalan dyan sa Barangay Simsim. Ayan. Sino ba ang kapitan dyan? Si Kapitan Paul Manalo. Ayan. Panawagan din kay Mayor. Ayan. Ika nga, medyo laganap yata ang 1602. Tinatawag na illegal gambling dyan sa Simsim at ginagawang front ang peryahan. May mga color game dyan. Ang sabi nito, yan kay Police Superintendent Ortega, ang pinagmamalaki na itong alias Lin na to, hindi raw siya kayang ipasara. Dahil meron na rin siyang lagay. Ganong katotoo? Sa mga pulisan? Yan. At ika nga, medyo mahihiya naman daw na ipasara siya ni Kapitan. Ganong katotoo? Ayan. Yan ang mga tanong lang. Pero panawagan kay Sir Ortega dyan sa Kalamba, medyo nais lang natin makita yung credibility. Kung talagang totoo nga. Kung totoong hindi tumatanggap ng intelihensya ang local PNP ng Kalamba, dyan kay Lin na yan, medyo matigas medyo matapang. Ewan ko ba, kung bakit may mga iba, pinagmamalaki pa nila na sila may mga connection sa PNP at politiko. Dapat din nila sinasabi yun, di ba? Hindi dapat magano. Dinadamay pa sa kailigalan nila. Illegalista ka na nga. Dapat medyo low profile ka. Pinayagan ka na nga pumwesto dyan Pinayagan ka na nga. Gagamit ka pa ng mga pangapangalan. Ngayon, patunayan natin yung sinasabi mo na hindi ka kaya. Ayan, panawagan kay Kapitan Manalo ng Barangay Simsim. Kalamba City yan. Kaya, yan, siguro naman, makakarating yan kay Mayor Timmy Chipeco. Ayan, get well soon nga pala sa kinakapatid. Ayan, at yung ang isa pa rin pinagmamalaki na ito ni Lin, yung kanyang pwesto diyan sa Santo Tomas na ang nagmamanage ang anak niya na si Laika. Hindi rin daw kayang ipatigil na kahit sinong unit ng kapulisan diyan dahil di umano may kamag-anak sila na nakabase diyan sa Camp Vicente Lim. Ayan. Hindi ba nakikita niya yan? Kaibigan natin si ewan ko. Yung nga pala, isang magandang gabi nga pala kay ano ba siya? Colonel na ba siya? Major pa rin? Police Chief Inspector. Police Chief Inspector Army Abuya, ang provincial officer ng CIDG dyan sa Batangas. Isang magandang gabi po sa inyo. At syempre, yung ating kaibigan dyan sa Laguna, CIDG rin. Ang kanilang provincial officer. Si Major Kimo. Major
Kimno. Kimno. Ayan. Siyempre kay Mo. Oo, kay Seth. Hello po. Kay Seth. Ayan. At malayo na siya si Sir Melgar. Ewan ko kung saan region napapunta. At nais ko rin mabati nga pala, nanonood ngayon, si Colonel, ang aking kumpare, si Colonel Pernito, na nasa CIDG, mukhang nasa region 11 yata siya. Si Colonel Crap O, na 7. pala, Corby, nasa Mimaropa na siya, R1. R1 na siya ng Mimaropa. Congratulations Oo. At po. syempre, lagi din nakabili sa atin, sa Quezon, si Colonel Freddy Dantes, ang kaibigan natin. Ayan, na kahit nasa malayo, natawag lagi sa atin. At yung PD dyan, mabait yung PD dyan. Oo. Si Colonel Ilagan. Magandang Si Sir gabi sa'yo. Ronnie Ilagan, nakabili sa At atin din. bakit lahat na yan, nabati natin, nalilimutan natin batiin ng ating kaibigan na Regional Director, si General. Ayan, napakabait niya, si General Richard Albano. Ano, Richard Albano? Oo, Richard Albano. Ayan, tuloy. Minsan may papasyal ulit kami dyan. Na-excite ako Na-excite. Oo, At, kasi mabait si yung Sir. parang ko nga pala, si Colonel Muñoz. Balita ko ewan ko kung nasa Mimaropa pa rin siya, sa Finance. Ay, happy viewing nga pala kay Major Bani Martinez ng Camp Crami. Ayan. At syempre, huwag natin kakalimutan natin mga kaibigan dyan, mga hepe natin kaibigan dyan, si Colonel Alinio ng lungsod ng Pinyan. Napakabait niyan, si Sir Noel Alinio. Yan. At, kasama pa rin si Spike. Si Spike. Oo. At syempre, yung ating nandyan naman sa Upland, sa Bayan ng Kalayaan, si... isang mabait at gwapong Major na ba siya? Malapit na yata mag-major. Major na yata. Major na yata to. Promote na natin. Sige. Si Sir Pederio. Magandang gabi sa iyo. At siyempre si Masipag dyan. Yung pala, paborito si Levy. Si Sir Owen Banaag. Si Levy lang paborito ni Sir Owen. Oo. Tapos yung nagtatampo kay Levy. Pero paborito ni si Levy. Oo. Nagtatampo kay Levy. Si Sir Desiderio, di ba? Kasi malimit raw bigyan ni Levy ng exposure. Si Sir Owen. Nagtatampo. Hindi, lagi. Siya naman ang may video sa atin, di ba? Oo, sikat yan si Sir, ano nga bang pangalan nun, na nasa Los Baños? Si Sir Desiderio. At syempre, happy viewing din po, isang gwapong pulis sa Batangas, yung pinasyalan natin. Si Sir Oliver. Sir Oliver. Yan. Oliver nga ba yun? Ayan. At yung deputy ng Tanawan nga pala, si... yung Naparato. Sir Naparato, miss you. Ayan. At sana matapos na rin yung schooling ni Sir Olaso para at least magkita-kits ulit tayo. Magpapasko na. Ayan. Kagaya nga ng nasabi natin, panawagan na. Diyan, Kaylin. Medyo, Sir Ortega. Medyo bigyan nga natin ng sample kung talagang hindi kayo natanggap ng intelihensya dyan. At doon sa iba pang mga pasaway dyan, kay Aling Tessie, yan, ang lalaki ng tiyanggi peryahan nyo. Lalo na nandun sa Rosario, Batangas. Oo, sa Batangas, ang dami talagang peryahan dyan. Dyan sa Taal, Batangas. Yan. Namamayat pa. Nangalambit. Dyan sa may barangay Tulo. Yan. Batangas. Yan. Dami dyan. Saka syempre sa Rizal. Hindi naman tayo pumapasyal doon, di ba? Pero monitor. Yung mga monitoring teams natin, mga reporters natin, yan, medyo, namamayagpag ang si Aling Tessia dyan sa Batangas. Happy viewing nga pala kay Batangas, PNP Director Cherry Pidel. Ayan. At siyempre sa Cavite, kadami rin dyan, pati Saklaan, meron. Yun daw kay, ayan, ewan. Ayan. So, Batiin natin, happy birthday kay dating Mayor Elminita Binay ng Makati at syempre kay Vice President Jojo Mardinay. Bukas po ang birthday, happy birthday po. Pero ngayon pa lang, nagse-celebrate sila sa Coconut Palace. Hindi na po kami pumunta dyan kasi syempre po trabaho. Saka may broadcast tayo live. May broadcast po kami. Kailangan. Pero lagi naman po kayong nasa isip din namin. Bati na lang. Oo, bati na lang po. At advance happy birthday nga pala sa dating governor, kay Ninang. Oo, kay Governor Ningning Lazaro. Happy viewing nga pala kay Sir Toti Lazaro. Yan. Friend na kami sa FB. Ay, friend na kayo? Bakit? Dati hindi? Hindi, friend naman talaga din kami. Dati, diba? Dati, friend? Ngayon, kasi ngayon lang kami nag-friend sa FB. Sa ngayon ko lang na-locate, tas ngayon lang niya nakita yung FB ko din. Good luck. Napakabait niyan, si tatakbong konsyal, Toti Lazaro. Good luck. At saka kay nga pala, kay Konsyal Dayan Espirition. Oo. Yan yung mga sigurado natin makakabalik, diba? Yan, sigurado yan. Si Pocholo.
Ay, siyempre si Paring Pocholo. Hindi Yan. malilimutan yan. Oo, kumpare ko yan. Yan. Alam ko makakabalik yan. Yeah. Ayan, at syempre, get well soon nga pala kay Mama. Hi to Nanay Angelay. Ito po sila Arnie Barairo. Nagsiservisyo sa bayan. Dito lang po sa Serbisyo Balita Live Online. Hanggang sa muli, see you tomorrow. Ayan, at siyempre, bago mag-closing, commercial muna. I love my Centrum. She makes me complete. So, kaya sa lahat ng ating mga viewers worldwide, sa iba't ibang panig ng mundo na nakatutok at sumusubaybay dito sa programang Serbisyo Balita Live Online, powered by PLDT My DSL. Ayan, at nais ko nga palang batiin nga pala pahabol ang in-studio guest natin palagi. Ayan, ang ating mga bisita, ang Minerva Band. Kahit kalakalahati muna silang napunta, okay lang. At nandyan si ang ating soon-to-be birthday boy. Medyo busy. At inaayos ang ating ayan, ang ating Batmobile. At syempre si Neri, get well soon. At si Jo Marie, yun, ang ating masipag na marketing staff, si Jo Marie. Yan, bawal mamaya. Ang ating stylist. Ayan, bawal magpa-sexy. Ang ating stylist, na hindi ako nagpa-style ngayon, syempre, si Lloyda, tulog na yata. Anyway, so sa lahat ng ating mga kababayan worldwide na patuloy na sumusubaybay sa aming programa, ay see you ulit bukas ng gabi, same time, 8:30 ng gabi. Minsan 7:30, pero pwede na rin. Basta tumuto kayo from Monday to Friday. Dito lang yan sa Serbisyo Balita Live Online. Ito po ang inyong lingkod, RJ Salgado, na patuloy na nagseserbisyo para sa bayan. Dito lang yan sa Serbisyo Balita Live Online, na bumabati sa inyo ng isang napakagandang gabi, Pilipinas. Ising ng kaibigan, dito na sa serbisyo ng bayan. Ibigay ang inyong kailangan, at itarinig ang totohanan. Serbisyo Balita, unang-unang mamamayan. Serbisyo Balita, asahan ilang kaman. Serbisyo Balita, unang-unang mamamayan. Serbisyo Balita, asahan ilang kaman sa ating You can call me any day or night. Sa Jed Realty, we take care of your housing needs. From low cost, affordable